At para sa lahat ng mga anak ng Diyos na nasa sa labas pa, silang lahat ay bibigyan ng special na invitasyon. Ang unang-unang invitasyon ng Diyos sa inyo ay walang iba kundi ang kanyang mga salita na kanyang ipaalam sa inyo sa pamamagitan ng aking mga pangangaral. Kung gusto niyo malaman ang mga kalooban ng Diyos na naroon, makinig kayo sa mga tapes na yon, na kahit hindi personal maririnig niyo sa akin, yung mga tapes na yan ay naroroon ang mga mensahe na kung saan ay narinig na sa maraming beses. Unang-una ritong issue, mga kaibigan at mga kapatid, ay ang pagiging anak ng Diyos. Ngayon, maliwanag na sa lahat na pagka pinanganak ka sa sanlibutan ito, sakop ka ng dating sanlibutan na pinaghaharian ni Satanas sapagkat nilinlang niya ang ating unang magulang. So pagka pinanganak ka, anak ka ni Satanas indirectly sapagkat na ipanganak ka sa kasalanan. So, ang Espiritu tinanggap at minana mo, the spirit that you have inherited is not of God because of the deception. Kasi galing tayo lahat sa unang Adan. Dumating ang anak ng Diyos dito para ipakilala ang kanyang dakilang kalooban na napakahirap tanggapin ng mga Hudyo sapagkat ang rasa nila ang kanilang itinataas. Anak kami ni Abraham, anak kami ng Diyos. Bakit pinangangaralan mo pa kami? Pero nakikita ng Ama, hindi yung rasa, hindi yung physical. Nakikita niya, ang Espiritu nasa sa loob ng tao. Kanino bang Espiritu ang nakatira sa loob mo? Sino sa inyo gustong pumunta ng langit? Lahat ata ng denominasyon sa kakristyanuhan ay gusto pumunta ng langit. Pero ang pagiging Kristiyano ba, garantiya na nang pupunta ka ng langit? Hindi. Sasabihin ko sa inyo, biblical yon. Sa Mateo 7, sinabi ng Ama, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay pupunta sa hindi lahat. Yung mga sumusunod lang. Ngayon, bibilangin natin kung ilan ang sumusunod. Pagsusunod na ang pinag-uusapan, nawawala na ang saya ng maraming Kristiyano. Nawawala na ang kanilang kasayahan. Lumilitaw na ang kanilang tunay na kolor. Nagiging masungit na sila. Iyon ang tunay mong espiritu. Hindi yung pakitang tao lang sa labas. Kaya sa Marcos Kapitulo 7, na dumating ang Ama dito, na ipinanganak doon sa Israel, nakita niya itong lahat eh. Anong sinabi niya? Marcos Kapitulo 7, 6 hanggang 8. Anong sinabi niya? Sabi niya, kayo namang mga mapagpaimbabaw, natupad ang hula ni Isaiah sa inyo. Malapit ang bibig ninyo sa Diyos. Napakalayo naman ng mga puso ninyo. Walang kabuluhan ang inyong pagsamba sa akin. Ang lahat ay magsambing, walang kabuluhan ang inyong pagsamba sa akin. Ang ibig sabihin, ang mga taong ito sumasamba rin. Sumasamba rin. Pero walang kabuluhan. Bakit? Bibig malapit, puso malayo. Ngayon, hahanapin natin kung nasa saan ang puso. Where is your heart? Pastor, nasa dibdib ko. Hindi. It is not the heart in your chest that I am talking about. It is not the organ that is pumping blood in your chest that you can feel right now that I will talk about. When I say heart, itong ating the other translation in the Hebrew of heart is your mind. In your mind is your thoughts. Your thoughts becomes words, and then your words becomes concepts.
And your concepts becomes ideas. And ideas are what will make us. Yung heart dito na sinasabi ay iyong meron kang conscious mind, meron kang subconscious mind. Yung subconscious mind mo rito, iyon ang tunay mong pag-iisip. Yung conscious mo, yan ang nagpapaandar sa'yo. Pero yung subconscious mo, nandun lahat nakafile ang tunay mong damdamin. Iyon ang gusto kong abutin ngayon. Naroroon nakaupo ang Espiritu. Either ng Diyos o ng demonyo. So, nasa saan ang puso mo? Narito ba sa Southorn? Baka katawan lang ang naririto. Ang pag-iisip mo ay wala dito. Gusto kong basahin ang Mateo 6:21. Matthew 6:21. Sinong pwedeng bumasa niyan sa Tagalog? I will read it in the English. And don't worry if you don't understand English, because the Father in heaven will make you understand what I am talking about. Matthew 6:21, ganitong sinasabi sa English. For where your treasure is, there will your heart be also. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman at doon ang iyong puso. Kung saan ang kayamanan mo, nandoon ang iyong puso. Sincerely, you that are not yet in the kingdom, God, the Father, is looking for your heart. When you come in His presence, the question that the Father asks you is, where is your heart? Nasa saan ang puso mo? Napakarami na nagre-reklamo pagka ako'y nangangaral ng ikapo. Bakit daw palaging pera ang pinag-uusapan sa ministry ito? Bakit daw palaging pera ang ating hinahanap? Alam ninyo, hindi yun ang hinahanap ko eh. Hindi rin yun ang hinahanap ng Diyos. Hinahanap ng Diyos kung nasa saan ang puso mo. So, ang tithing is not a money test. It is a heart test. This is not a money test. It is a heart test. Where is your heart? Bakit na i-involve ang pera pagka ang hinahanap ay ang puso? Maraming beses, hindi nagagalit ang tao pagka hindi pinag-uusapan ang pera. Tumatawa pa. Pero pagka pera lang pinag-uusapan, nakasimangot na. Bakit kaya? Kasi maraming beses, ang puso ng tao ay naroroon. Nakabalot sa pag-ibig ng So the question here is this: love of God or love of money? May kaagaw na ang Diyos ngayon. Love of God or love of money? You say with your mouth, you love God. But where your treasure is, there will your heart be also. Yan ang sentro ng pag-iisip mo, naririyan ang puso mo. Kaya marami, kaya nilang iwanan ang Panginoon para sundin ang kanilang boyfriend na backslider. Sapagkat inagaw na ang kanilang puso.
Ang iba, kaya nilang iwanan ang Panginoon na dahil sa pera. Maraming beses sa pera. Kasapagkat naroroon ang kanilang puso. Kaya sinabi ng Ama sa langit, malapit ang bibig ninyo, malayo naman ang mga puso nyo. Nasa saan ang mga puso nyo? What is the center of your life is where your heart is located. What is the center of your life is where your heart is located. That is what you love. And when somebody tries to get what you love, naturally, hindi ka masaya. Sisimangot ka siyempre. Mahal na mahal mong anak mo, kikidnapin. Nako, magagalit ka, iiyak ka. May iba sa mga kakristyanuhan, mas mahal nila ang kanilang pera kaysa kanilang anak. Kaya pagka ako'y nangangaral na ng tithes, ayun ang pagkagalit, mga kapatid. Hindi basta-basta. Sapagkat naroroon ang sentro ng kanilang buhay. May pag-ibig sa pera. Samantalang, ang pinangangaral ko ay pag-ibig ng Diyos. Anong sabi ng Ama? If you love me, obey my commandments. If you love me, obey my commandments. And tithing is one of His commandments. So if you love Him, that is not a question of money. It is a question of the heart. To locate your heart, gusto niyo makita puso niyo? You want to locate your heart? Where your heart is found? To locate your heart, see where you spend your money and time. Mag-inventory tayo. Kung saan mo maluwang na ginagasto ang pera mo at kung saan mo maluwang ginagasto ang time mo, naroroon ang puso mo. Bakit ba pagka para sa sarili, lalo na birthday, anniversary natin, sa pamilya natin, bongga, walang problema ang pera. Magpapabili pa nga ng bahay para lang dyan. Pero pagka sa gawain, tithes lang, nakasimangot na. Aha. Pagka sa gawain, 2 oras, maiinip na. Pero sa chismisan, kahit 5 oras pa. Pagka sa happenings, kahit magdamag pa. Sapagkat naroroon ang puso mo. What's your treasure? Or what's the center of your life? That is where your heart is. Pagka nakita ng Diyos ang puso mo nakabalot sa pera, siyempre, lilinisin ka niya. Aalisin niya ang pag-ibig mo doon para ang pag-ibig mo ay maging pag-ibig sa Diyos. Na kung kinakailangan, alisin lahat sa iyo yan upang ikaw ay maibalik sa pag-ibig ng Ama, mangyayari sa buhay mo yan. Kaya napakarami ng naging mga anak ng Diyos na nawalan ng lahat ng bagay para lang maibalik sila sa kalooban ng pag-ibig ng Ama. Sapagkat dito isa lang ating ibigin ng Ama lang. Anong sinabi niya sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, money, treasure, will be added to you. Anong ibig sabihin ng hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos? Seek ye first the kingdom of God. Because everyone is seeking for their own good. Pagka-interest mo, kalooban mo,
Yun ang unang hahanapin mo. Kaya pagka may pera ka, ang unang iisipin mo, ang kabutihan mo. Nakita ng Ama yan. Ang sinabi niya sa kanila, mali yan. Eto ang tama. Hanapin muna ninyo ang kabutihan ng kaharian. Hanapin muna ninyo ang ikauunlad ng kaharian. Ikalulwalhati ng kaharian. At huwag kayong mag-alala sa lahat ng bagay, dadagdag lang sa inyo yan. Yan ang ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God. If you are seeking first yourself, naturally when there is good things that comes to you, you think first of yourself. You think first of your family, you think first of everyone that you love. Yun ang unang mamahalin. Yun ang unang hahanapin. Kaya malaki ng mga plano mo, lalo na nagkapera ka. Pabahay muna tayo. Kung ano-ano ang iniisip mo. Yun sanang pag-iisip na yon, kung naging tama na ang formula mo na hahanapin mo muna ang kaharian ng Diyos, yung iniisip mo yun para sa sarili mo, yun muna ang isipin mo para sa kaharian. Sa ikauunlad ng kaharian, sa ikalalago ng kaharian, sa ikaluluwalhati ng Ama sa kaharian, yun muna ang hanapin mo. Kaya pagka-anak ka na ng Diyos, matapat na anak ng Diyos, nagkaroon ka ng pagpapala, ang unang iisipin mo kung ano ang gagawin mo sa ikauunlad ng kaharian. Hindi ako nagsabi nun. Matthew 6:33 is not my doctrine, it's the doctrine of the Father. Bakit may anak? Sapagkat ang anak ay matapat na mangangaral. Ang anak ay tirahan ng Ama. Gusto niyo pupunta ng langit? Maganda bang langit? Ginto? Interesado kayong masyado sa tirahan ninyo. Pero sino na ba ang nag-isip para sa tirahan ng Ama? Alam niyo ang Ama hindi siya makakatira sa ginto. Pwede bang tumira ang Espiritu sa ginto? Kahit na 24 carats gold pa, hindi ka makakatira dyan. Makakatira ba siya sa mga naggagandahang mga ruby? Diamante? Hindi. Kahit ng pintuan mo, ganyan kakapal, puro diamante, makakatira bang Espiritu dyan? Kaya kung ang langit ay ganun kaganda, malungkot kung wala tayo doon. Pero, bago ka makapunta doon, dahil tirahan mo yun, isipin muna natin ang tirahan ng Ama. Saan gustong manirahan ang Ama? Sa tao. Ngayon, malaki ang problema ng Ama. Sapagkat nang pumunta siya rito, naghanap siya ng tao na lahi ng unang Adan. Anong sinabi sa Romans 3:23? Wala ni isa man, walang matuwid. All have sinned and come short. Wala siyang matitirahan. Kaya palaboy-laboy siya rito. Kaya sa kapahayagan na binigay sa akin, palaboy-laboy siya. Wala siya nakitang tirahan. Yung mga naggaganda ang mga sambahan dyan, wala doon. Kasi hindi naman siya makakatira din doon. Tao rin ang papasukin niya roon. Pinapasok siya kalahati lang. 1/4 lang. Hindi talaga buo. Kaya wala siyang mahanap. Pero salamat sa Ama. Sapagkat nagturo na siya ng araw na mula sa lahi ng unang Adan. Kaya sa Israel, gumawa siya ng sariling katawan niya. Nagpapanganak siya ng sarili niyang katawan para matirahan. Ngayon, ang purpose niya na pumunta rito ay upang iligtas o maging tirahan ang unang Adan na kanyang pinagkalooban ng karapatan. Paano niya gagawin yon? Gagawa siya ng example. Kaya ang Ama sa Israel, example ng pagiging anak ng Diyos para sa unang Adan. Sino kaya sa lahi ni Adan at ni Eva ang magiging kagaya niya na ipanganganak sa Espiritu? Yun ang question. Sa Passion of the Christ, ang naipakita ni Mel Gibson
ay kung paano siyang pinarusahan ng dahil sa kasalanan. Hindi niya sinabi roon why. Bakit? Nagdusa siya ng gano'n. Bakit? Hindi niya sinabi. Alam niyo kung bakit? Para lumitaw ako. Lahi ng unang Adan, pero ang loyalty ay nasa Ama! Anak ng Diyos! Ipinanganak sa Espiritu! Yan ang dahilan kung bakit. Para magkaroon siya ng anak na magiging example ng lahi ng unang Adan na walang iba kundi kayo. Kasi ang lahi ng unang Adan, ang talagang loyalty niyan kay Satanas eh. Pagka sinubukan mo yan, kahit Kristiyano yan, babalik at babalik yan sa lumang espiritu ng pagsuway. Doon nga ng loyalty niyan, susuway talaga yan, magre-rebelde talaga yan. Sino naman bang mga Kristiyano na subukan talaga ng tunay na kapagsubukan na hindi kumalaban at nagrebelde? Tithes pa lang nga, hindi mahirap gawin eh. Rebelde na. Amen. Lalo na kung crucifix na at puputungan mo na ng koronang. Kaya sinabi ko na nga sa inyo kanina, faithful ba kayo kung ng Diyos? Hindi na mabait sa inyo? The Father in heaven many times will intentionally be cruel to you. Will you still be faithful to Him? Like He was cruel to the Son. And the fact was that when He was crucified, because of that cruelty, the Son was able to express that cruelty that He felt when He said, Father, Father, why hast thou forsaken me? Hindi siya kumalaban sa kalooban ng Ama. Dumaan pa rin siya doon. Ganon ang tunay na anak. Na hindi lang tithes ang iaalay, hindi lang pera, kundi pati buhay kung kinakailangan. Hallelujah! Pati buhay kung kinakailangan. Ngayon, nung nakapako siya sa krus, sabi ng Isaiah 53:10, masaya siya sapagkat nakita niya kanyang seed, ang kanyang lahi, na maliligtas ang unang Adan, sapagkat mula sa kanila ay lilitaw ang isa na ipanganganak ang bagong espiritu. At yung araw na yon ay natupad na at naririto na nga sa sanlibutan ang kanyang anak, na ang loyalty ay wala na sa old creation, wala na sa old world, old earth. Nasa bagong sanlibutan na ng pamamahala ng Ama sa langit. Importante lang ang anak sapagkat tinitirahan ng Ama. Bakit matitirahan na ako ng Ama? Sapagkat isinuko ko lahat sa Kanya. Anong sinabi ko? Ama, dito po kayo. Walang kondisyon po pagsunod ko sa inyo. Ibibigay ko ang maliit na dampang bahay na ito. Kayo pong magme-may-ari nito. Kayong hari dito. Hindi ko lang kayo kikilalaning mabait. Hindi ko lang kayo kikilalaning tagapagpagaling. Hindi ko lang kayo kikilalaning tagapagpala. Kikilalaning ko kayong hari. Kahit na gawin ninyo akong kahit anong pagawa niyo sa akin, kahit alipinin niyo ako, basta't kayo lang. Walang kondisyon. Mamahalin ko pa rin kayo at susundin ko pa rin kayo. Yan ang anak. Napakarami na nagreklamo nang tinawag akong anak. Kulto daw ako. Nung ngang hindi pa ipinoklamar yan, kulto na ako sa kanila. Lalo na ngayon, ay talagang kulto pala yan, si Kibuloy. Hindi ba ninyo alam ang purpose ng kanyang pagkapako? Umiiyak pa kayo pagkatititin yung Passion of the Christ?
ay maging anak kayong katulad ko. Inuna lang ako para may example kayo. Kaya ngayon, wala nang reason ang lahi ng unang Adan na sasabihin palagi, tao lang tayo, hindi natin magagawa yan. Meron nang kasama ninyo sa lahi ninyong ipinanganak na naririto na. It's here, walking on the face of this earth. Hallelujah! Wala siyang magamit ng mga pangulo ng relihiyon eh. Wala eh. Kaya tumawag siya ng isang anak na hindi sakop ng relihiyon, ng denominasyon, na ipinanganak sa sarili niyang espiritu, na kanyang pinamahala. Ipinanganak ako hanggang ako'y lumago sa ministry, na kanyang pinangalagaan ang buhay niya sa akin, hanggang sa nabuo ang maturity ng anak na tinitirahan ng ama. Sapagkat ang katawang ito, bakit tinawag na anak? Sapagkat mula dito sa talampakan hanggang ulo, sa ama lahat yan! Yan, ang anak. Anak na rin ba kayo? Mulang hulo hanggang talampakan? Anak kayo! Nasubukan na kayo! Marami na tayo. Woo! Kaya, ang kaharian na Satanas, pabagsak na. Bagong administrasyon ito. Ang administrasyon ni Satanas, tapos na. Yung hypocrisy ni Satanas sa relihiyon, tapos na yun. Sige, magsamba kayo, basta ang puso nyo nasa akin lahat. Espiritu nyo ako may hawak, sige, sumayaw kayo. Pumalakpak kayo, umawit kayo, sige, gawin nyo lahat yan. Magpabautismo kayo, mag-speak in tongues kayo. Sige, gawin nyo lahat yan. Basta ang puso nyo nasa akin. Paano mo makikita yung puso? Pagka dumanan ng kapagsubukan. Yung mga anak ng kaharian, pagkadumaan ng kapagsubukan, lalong sumasaya. Lalong tumitindi ang kanilang katapatan. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, dalawa lang pong issue dito eh. Ay, isa lang palang issue dito. Kung anak ka ba ng Diyos o anak ka ng demonyo. Yan lang issue dito. Hindi issue dito ang relihiyon. Hindi issue dito ang denominasyon. Hindi issue dito ang pera. Hindi issue dito ang kung ano pang bagay. Hindi issue dito yan. Ang issue sa kaharian, pagka pumasok ka, anak ka ba ng Diyos? O anak ka ng demonyo? Pagka hindi kayo pinanganak sa Espiritu, kahit sasabihin mong, aba, pangulo ako sa denominasyon namin. I don't care who you are. Hindi makapagliligtas sa iyan. Ang Hudyo nga paniwalang-paniwala sa sarili nila na sila talagang mga anak ng Diyos. Dumating si Jesus Christ na ama ko, sinabi, kung ang Diyos pang ama nyo, mamahalin sana ninyo ako. Hindi ang Diyos ang ama nyo. Sabi na, hindi kami pinanganak sa pangangalo niya. Ama namin ng Diyos at si Abraham. Sabi niya, kung ama ninyo ng Diyos, mamahalin niyo ako. Pero ginagawa lang ninyo ang pita ng inyong ama. Ang inyong ama na Diablo. John 8:32 to 44. Sinabi niya yun. Palakpakan natin siya. Kikinig pa ba kayo? Ito yung batang-batang mayaman, no? Talagang gustong pumunta ng langit. Katulad ng maraming relihiyoso ngayon. Guro, paano pumunta sa langit? Sundin mo lahat ng kautusan. Sinunod ko na yan, bata pa ako. Tiningnan niya. Mayaman eh. May kulang ka pa. Kasi ang ama sa langit, nakita na niya kung nasaan ang puso ng mayamang to. Kala mo, puso niya nasa langit dahil gustong pumunta doon? Wala doon. Sabi niya, may kulang ka pa. Ano yon? Ipagbili mo ang lahat ng kayamanan mo
Hindi niya sinabing i-deposito sa bangko. Sabi niya, ipamigay mo sa mga dukha. Bigay ninyo lahat kay Sister Andresa. Dukha yan. Iniwan ang pamilya. Iniwan ang lahat. Pati pag-aasawa. Walang sariling propriedad si Sister Andresa. Wala. Amen. Kaya, kung pinag-uusapan ng karukhaan dito, ang worker ng kingdom ang pinakadukha. Bigay mo sa mga dukha, pasanin mo ang krus mo, sumunod ka sa akin. Anong nangyari sa mayamang gustong pumunta ng langit? Ang kanyang kasayahan ay biglang naglaho. Biglang umitim ang mukha. Tapos, tumalikod na sa ibig niyang sunding daan papunta sa langit. Sabi ng mga apostoles, ang hirap pala ng mayaman pumunta doon, no? Sabi ng ama, mas madali pa sa kamelyong pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayamang pupunta sa langit. Kung gano'n, sinong maliligtas? Sabi ng ama, kung sa tayo imposible, sa Diyos walang imposible. Nasa saan ang puso ng mayaman? Nasa pag-ibig. Ang pera hindi kasalanan. Lahat kayo ngayon may pera sa bulsa niyo, alam ko. Hindi kasalanan yung magkaroon ka ng pera eh. Gaano karami ka, konting pera, hindi kasalanan yun eh. Ang kasalanan, pag ang pag-ibig mo sa perang yan, mas pa sa pag-ibig mo sa Ama. Yan ang kasalanan. Yung pagtawag sa akin na kulto, hindi kasalanan yon ng mga hindi nakakaunawa. Kailan magiging kasalanan sa kanila? Pagka alam nilang hindi ako kulto, pagka alam nilang totoong sinasabi ko, tapos tinatawag pa rin akong kulto, naku, patong-patong ng kasalanan nila. Pero pagka hindi mo alam, tapos tinatawag mo akong kulto dahil naniwala ka lang sa iba, hindi pa kasalanan sa iyo. Patatawarin ka pa nung ama nun. Pero pagka alam mo na, kumukulto ka pa rin. Naku, may interest pa yung kasalanan mo. Hallelujah. Kayo, saan ang puso nyo? Saan nyo dineposito ang puso nyo? Sa Hong Kong Shanghai Bank? Hallelujah. Hallelujah. Where is your heart? Nakabalot sa pera? Pagka kinuha ng Diyos ang puso mo, nakadikit ang lahat ng pera doon. Kaya iiyak ka. Lilinisin ngayon yan. Lilinisin ang puso mo para ang iyong pag-ibig manatili sa Kanya. Hallelujah. Who you love, what you love, is the answers to the why of your attitude. Kaya sasabihin mo, ba't ganun ang ugali niya? Ba't ganun? Ba't ganun? Ba't ganun? Bakit? 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 Ba't ganun ang ugali niya? Tanungin mo kung sinong mahal niya at kung ano ang minamahal niya. Bakit ganun ang ugali niya? Yon ang sagot. Ba't kung pinag-uusapan ng tithes, pera, masama na ang ugali ng iba? Sapagkat yun ang mahal niya eh.
Kung tao naman ang pinag-uusapan, mas mahal niyang sarili niya, kaya ayaw niyang yung sarili niya ay matats mo, no? Lalo na kung pinag-uusapan ng pride o kung ano yung mahal niya sa sarili niya, na ayaw niyang matats. Pagka natats yun, itats mo na lahat ng bagay, wag lang yun. Love of money is equivalent to love of self. Amen. If you love yourself more than you love God, then that's an equivalent of that. Equivalent of the love of money. Kaya nagbabagong ugali ng iba pagka napag-uusapan yung mga sakit nila. Halimbawa, yung sakit ng chismis. Palipat-lipat ng salita. Lalo na ngayon, modernong technology. Ang chismis madaling kumalat. Noon, na wala pang cellphone, una, bago makapag-chismis, magkikita muna eh. Kaya, ang chismis, hindi madaling kumalat. Pero ngayon, pag kami narinig, halimbawa, pumasok ka sa isang restaurant, yung kaharap mo pala, chismoso, kukuha na ng cellphone yan. Sasabihin, si Kibuloy may kasama, oh. Tapos, kala mo official business, send to many. Buong sanlibutan, alam na, may kasama ka doon. Pakunwa-kunwari, gumagano, nilitrato ka na pala. Pati yung picture mo, pati yung chismis, doon, buong sanlibutan. Alam na nila. Mag-ingat-ingat kayong konti sa mga cellphone nyo. Sapagkat madaling gamitin ng kaharian para ang magandang balita lumaganap. Ang cellphone. Pero madali rin gamitin ni Satanas yan para sa chismis na lumaganap. Hindi maganda. Amen? O pagka natatats ko ang bagay na yon, bakit na biglang nawawala ang saya ng mukha ng iba? Because that is what they love. So that is the answer to why of your attitude. That is where your heart is. That's how to locate your heart. So who you love, what you love, is the answers to the why of your attitude. That is where your heart is located. And that's how to locate your heart. Now, when you love something, you have an attachment to it. You'll do anything to hold on to it. When you have the love of money, you have a deadly attachment to it. Na kahit na maghiwalay kayo ng Diyos, wag lang maghiwalay ng iyong pera. Mahal ko ito kaysa sa iyo. Amen. You'll oppose anything that will separate you from it. Because when you love something, you don't want to separate from it. You'll do anything to gain it and kill anything that will go between you and your love for it. Kaya hinahanap ng Diyos kung saan ang puso mo. Bakit puso ang pinag-uusapan? Isip pala ito. Sapagkat puso, nandoon ang pag-ibig ang ibig sabihin. That is the metaphor of that word, heart, because it connotes with your love for something. But it's really your mind. Mabubuhay ka na walang puso diyan sa chest mo. Heart and lung, masin lang magpapabuhay sa'yo, pero yung isip mo, kompleto. Yung iba nga, pinilitan ng puso eh. Buhay pa rin. Pero hindi ka mabubuhay kung sira ng isip mo. Amen. Pagka nasira ang isip mo, kahit ang ganda ng puso mo, sira ka na talaga. Ngayon, yung alam nating sira, yung hindi alam ang sinasabi.
Pero ikaw, sira ka pagka ang pag-ibig mo ay wala sa Diyos. Sira ka pa rin sa harap ng Diyos. Kaya nire-repair ng Diyos sa kaharian ang lahat ng mga puso. Where is your heart? Is it in money? Is it in your career? Is it in family? Is it in sex? Is it in your honor? Or is it in God's will? That is where your heart is. And if that is where your heart is, natagpuan ka na ng Diyos. Tulad ng natagpuan niya ako, ginawang anak, at ngayon ay nagtuturo ng napakarami upang sundin ang daan na dinadaanan ko. Kaya bilang anak, sasabihin ko sa inyo, bilang anak ni Jesus Christ, na Ama, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakapasok at makakakita sa Ama maliban dumaan kayo sa anak. Hallelujah. Eto, tirahan na ng Ama to. Kaya bago kayo makakita sa Ama, daan muna kayo sa akin. Pasado ba kayo sa akin? Pakinggan nyo lahat ng sinasabi ko. Pagka nasunod ninyo yan, tinanggap ninyo na buo, kung paano ko nakita ang Ama, makikita na rin ninyo. Yan yung makikita, makakapiling pa ninyo. Ang Ama ngayon ay may tirahan na! Kanyang-kanya, buong buo! Nasubukan na, na-matured na. Niligawan na ng demonyo. Pagdating sa espiritu, walang babae at lalaki dyan. Sino? Kilala na ninyo ang babaeng espiritu? Ang Ama, alam ninyo, lalaking espiritu yan. Alam na ninyo ang babaeng espiritu? Ang babaeng espiritu ay ang nagsasabing, hindi ang kalooban ko ang matutupad ang sa iyo. Ano ang lalaking espiritu? Ang kalooban ko ang tutuparin. Sa Ama yun. So tayo, ang kanyang napili, ang pinakamagandang, ang espiritu nag-aasawa rin eh. Pero ang inaasawa niya, espiritu rin. Kaya ang Ama, naghahanap din ng maasawa. Kaya ang Jerusalem, in a metaphoric sense, is the wife of God. Paano ang pangangalo niya sa Diyos? Imbes sa Diyos lang ang mahalin, minamahal ang iba. Baka may darating na bagong doktrina, doon na naman sila. Si Molek, si Baal, nagsasamba rin sila. Nadodoon sila. Nakikisabay din sila. Kaya galit ang Diyos. That is spiritual adultery. Kaya, may example siya. Sabi niya sa Ezekiel, kumuha ka ng asawang prostitute. Bakit prostitute? Ang daming babae dyan. Example lang yon ng Jerusalem. Na nanganak ngayon, na nasa pagkakaalipin, yung mga Palestino, Arab, at yung mga Israeli, magkapatid yan. Isa lang naman yan, si Abraham. Pinag-aagawan ngayon, pati ang Jerusalem. Bakit naging holy land pa yan ngayon? Ang daming dugo, dumanak na riyan. Physical lahat yun, mga kapatid. Ngayon, sa spiritual. Ang pinakamagandang espiritu na hinahanap ng Ama na kanyang maaasawa na magpo-produce ng mga anak ay ang espiritong nagsasabing walang kondisyon. Mamahalin kita. Ang kalooban mo, ang tanging tutuparin ko, wala nang iba pa. Dumating ngayon si Satanas, poging-pogi. Niligawan ka. Kapag subukan, dinala sa iyo, at pagkatapos binubulungan ka. Umalis ka na riyan. Ang ginagawa mo riyan. Dito, mas maganda dito. Anong sasabihin mo? Humayo ka nga, huwag mo akong buwisitin. Kahit ano pang gawin mo, kahit maghirap pa ako dito, mahal ko pa rin ang kalooban ng Ama.
Sino ang mga anak? Yan ang mga espiritong may katawan na walang iba kundi tayo, na sumusunod sa kalooban ng ating ina. Ang ating ina ngayon ay ang espiritong nagsasabing, not my will, but your will be done. The Father is, my will be done. At tayo namang mga anak, ugali ng ama at ina natin ay ano? Ang ating bagong ina ay ang bagong Jerusalem. Bagong espiritu. Tayo ang mga anak ng bagong Jerusalem. Maliwanag? Pagka nakakita kayo ng pangangaral na ganito pa sa iba, sabihin nyo sa akin. Kapahayagan ng lahat ng ipinakakain sa inyo. Kaya kayong mga bisitang dumalo ngayon, hindi pang bisita itong aking pinapangaral. Naaamu-amuin at sasabihin, tagapagligtas siya, pag-ibig siya. Nilang yon, kulang yon. Dapat malaman mong ikaw ay panganganak. Spiritual birth. Pag may spiritual birth, yung mga nasa denominational religion, puro lang born again, born again, born again. Hindi naman nila ini-emphasize yung spiritual growth. Lalago ka. Lalago ka. Nung bata ka pa, dependent ka sa ama. Pero nang lumago ka, ang ama nang dependent sa'yo. Sa gawain niya dito sa lupa, hindi siya gagawa, tayo! Hallelujah! Lahat tayo lalago, lalago, lalago. Pagkatapos lahat tayo ay magkakabunga. Mangangalaga sa lahat ng mga anak niyang papasok sa kanyang kaharian. If that will not happen, a separation will take place. Matthew chapter 13, lahat ng isda, hinugot, ang pangangaral, yan ang lambat ng kaharian, parable of the kingdom. Amen? Pero may separation. Ang masamang isda, tatabi. Ang mabuting isda lang ang kukunin. Kagabi pala, meron akong kapahayagan. Namimingwit ako, mga kapatid. Yung bingwit ko, 4 ang nakuha. Nung hinugot ko, tiningnan ko, aba, puro isdang hindi maganda, marumi. Yung mga isda na palaboy-laboy sa tubig. Ang bigat pa nga eh. Tinapon ko lahat. What is the meaning of that? Ibig sabihin yan, ngayon, anak lang ng Diyos, mga quality isdang talagang tunay na matapat, ang tatanggapin sa kanyang kaharian. Separate ang hindi tama. Hallelujah! Lahat ng yan ay ginagawa sa loob ng kanyang kaharian. Yan ang pag-uugali sa loob ng kanyang kaharian. That is the attitude. That is the new paradigm in God's kingdom. At meron na siyang anak ngayon na dumaan ng spiritual birth, spiritual growth. Pagkatapos na nagkaroon na ng spiritual growth, naging spiritual workers in the kingdom. Pagkatapos hindi lang workers, naging warriors in the kingdom. Anong kaibahan? Anong kaibahan? Kasi pagka-disciple ka lang, palay ka lang nagdedepende. Pero pagka-warrior ka, ikaw na ang bumabanat. Pumupunta sa teritoryo ng masama. May mga anak ng Diyos. Anak na nga ng Diyos, nagpapatawag na anak ng Diyos. Pero pagka dumating ang kapagsubukan, neutral lang. Hindi dumidepensa. Hindi rin nagsasalita ng laban, hindi rin nagsasalita ng kung ano. Basta ganun lang. Tinira-tira ng katotohanan, wala pa rin siyang kibo. Iyon ang tinatawag ng Revelation. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. The indifferent will not stay in the kingdom. Only the brave will stay in the kingdom. The kingdom is for the brave. It's not for the weak-hearted. The kingdom is for the brave children of God. Spiritual warriors, lalaban na yan. May tabak na yan. Meron nga anak ng Diyos, warrior na. Tinawag akong kulto, anong sinabi?
Paano mong patotohanan ngayon yan? Anong ibig sabihin ng kulto? Noon, hindi pa siya warrior. Anong sinasabi? Pag sinabing kulto, ay dadalangin na lang kita. Praise the Lord. Ngayon, hindi. Nag-aakusa ka na kulto, saan mo galing yan? Anong patotoo mo? Ano ang kategorya mo ng kulto? Sige nga. Yan. Anong sinabi nung katawang ginagamit ni Satanas? Anong sinabi? Ako nga rin, hindi ko alam kung bakit kulto eh. Oh. At di tinamaan mo sa liig. Amen. Yan, anak na ng Diyos yan. Hindi nila na-emphasize ba yun? Kung may spiritual birth, may spiritual growth. Kung may spiritual growth, may spiritual maturity. Kung may spiritual maturity, magkakaroon din ng spiritual death. Kung di ka mag-iingat. Sino yon? Kaya kayong dumadaan ng rehabilitation, nire-rehab kayo. Ano ang rehabilitation sa espiritu? Para kayong dinala sa ospital at in-ultrasound. To let you know what is wrong with you. Ikaw na mismo ang makakakita kung ano ang hindi maganda sa iyo. Para hindi ka mamatay. Ngayon, kung hindi mo pa rin papansinin yon, hindi mo pa rin babaguhin at gagamutin yon na meron ng paraan sa iyo, you will forever be separated. Panahon na ito. Ngayon pa nga, hindi nila maharap ang katotohanan. Pagkatapos sasabihin mong, harap ka sa paghuhukom, paghahatol na huli. Pagkatapos, papasa ka doon. Dito pa nga, hindi ka pumapasa. Tinutulungan na kita. Kaya alam mo kung pupunta ka na langit o hindi, dito pa eh. Naririto ang kanyang mga pamamaraan. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kayo namang nilululubay ng paglilinlang ng demonyo sa pamamagitan ng relihiyon at denominasyon. Ligtas na kayo, baka narito kayo. Mag-isip-isip na kayo, manalangin kayo, lumuhod kayo, at humingi ng matuwid na daan. At sasabihin ng Ama sa inyong katotohanan. Hanggang ngayon, kung gagamitin pa ako ng Ama para sa mga hindi mananampalataya at hindi pa nakarinig, magpapagamit pa rin ako. Pero I doubt na palaging gagawin na ng Diyos sa akin yun. Sapagkat ang aking pangangaral ngayon ay para lang sa Congregation of the Faithfuls. At salamat sa Diyos dito sa Hong Kong ay binibigyan pa niya kayo ng daan. Ino-open pa ang pintuan para sa inyo dahil sa intercessory ng mga taga Hong Kong na mahal ng Diyos. Pero ninyong matuwid sa harap ng Diyos. Binubuksan pa para sa inyo na makapasok at makita ang katotohanan yan. So ngayon, para sa inyong ang puso ninyo ay wala pa sa Kanya, pero may relihiyon at denominasyon na kayo. Pero naideposito ninyo ang puso ninyo sa iba't ibang lugar. Kung kayo ay tunay na naghahanap sa Diyos, pagka natagpuan ninyo ang Diyos, tulad ng mayaman na naghahanap ng langit upang maligtas, ang unang hahanapin niya sa inyo ay ang inyong puso. Siya ang nagsabi, for where your treasure is, there will your heart be also. Ang kayamanan natin ay ang kalooban ng Diyos. Kaya nasa loob tayo ng Kanyang kaharian. Naririyan ang ating mga puso, naririyan ang ating pag-ibig. Hallelujah! At naging mga anak na tayo ng Diyos. Inuna natin ang Kanyang kaharian. Kaya dahil mahal natin siya, palaging kaharian ang inuuna natin. Pagka tayo pinagpala, ang una nating iniisip, ang kaharian. Pagka tayo malakas ang katawan, ang una nating iniisip, paano kung magpapagamit sa kaharian? What is the pleasure of the Father? What is the will of the Father? What will bless the name of the Father? What will glorify the name of the Father? This is what we always think about because that is where our heart is.
That's why when we come and worship Him in spirit and in truth, the Father said, these are the worshipers that I am seeking after, those that will worship me in spirit and in truth. Who are those people? Those are the people whose heart is with God. He will not accuse us anymore, like the accusation He threw at Israel when He said, these people are hypocrites. The prophecy of Isaiah is fulfilled in them, because with their lips they worship me. They're very close to me, but their heart is far away from me. How will God locate and find your heart? When you come and say, I surrender my heart to you. How? My will not be done, but your will be done from now on. Nakita ko ng puso mo. Naibigay mo na sa Diyos. Sasaulin ng Diyos, ayusin ang buhay mo. Pagpapalain ka dito, may langit ka pa. Narito na ang kaharian. Narito na ang kanyang pamamahala. Narito na ang kanyang pangalan at kanyang buhay. Narito na ang kanyang katawan. Narito na ang kanyang anak. Dumating nga siya sa Israel, hindi nila alam eh. Kung alam nila, hindi nila ipapako, di ba? Kasi yung pagkakaalam nila, darating siya sa first coming, sasakay ng kabayong maputi. Lahat ng mga armies ng langit susunod sa kanya. Eh dumating na sa sabsaban. Ang tinanggap niyang parusa, pako at saka koronang tinik at latigo sa kanyang katawan. Kung nakita niyo yung The Passion, mapapaiyak kayo. Tiningnan ko yon kasama ng mga kongregasyon natin sa Canada. Nasa harapan ako. May babae doon, mga kapatid, hindi niya talaga natiis yung paghagupit na tulad ng aking pangangaral sa The Love of God na mensahe, kung paano kong i-describe ang dinaanan ng katawan ng ama ko, nang siya'y pumunta dito. Kung paano ko i-describe, ganun mo makikita sa visual sa pamamagitan ng sining ito. Hindi nakayanan ng babae doon sa harap, yung puti. Nakulaps siya, mga kapatid. Tumama yung ulo niya dito, yung dito niya, tumama doon sa may barandilya. Hininto muna yung sini dahil emergency. Nagkadugo-dugo talaga siya. Talaga nakulaps, ang laki ng sugat dito. Daming dugo, tinulungan ko pa nga. Ganon katindi ang dinaanan ng buhay ng katawan na ginamit ng Ama para sa mga Hudyo na kanyang tunay na bayan, ngunit hindi nila tinanggap. Ngayon, pumunta sa mga Hentil. Tinanggap din dito sa bibig lang. Pero, papasalamat ako. Meron na siyang anak na pinadala dito. Ang buhay ng kanyang anak ay naririto na. Pero nung tinatanggap ko rito, hindi na physical na latigo. Hindi na physical na latigo at koronang tinik. Spiritual lahat. Pero ganun pa rin ang ginagawa ng tao, paglapastangan. Kinokoronahan pa rin ako ng tinik. Imbis na ako ay parangalan, kinokoronahan ng tinik, pinapako pa rin sa krus. Si Kibuloy, kulto yan. Pag sinabi mo yan, at pagkatapos, hindi mo alam, tulad ng sinabi ko, hindi pa kasalanan sa yan, papasalin ko pa yan. Pero pagkaalam mo na, ganun pa rin ang sinasabi mo. Para kang si Kaipas. Ang kasalanan mo, papatong-patong na. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon, Ama sa langit, sapagkat napakarami na niyang anak na tumanggap ngayon sa Kanya. Hallelujah. So may I ask you again, where is your heart? Ikaw lang ang tanging nakakaalam at ang Ama sa langit. O kung gusto mong pumunta roon, etong daan, sundin mo at maliliwanagan ka at makikita mo ang tunay na katotohanan
na siyang makapagliligtas sa iyo. Malakas na clap offering sa ating Ama sa Langit. Hallelujah! Hallelujah! Father in heaven, we thank you for everything that you have done for our salvation, for the salvation of the people concerned, the race of the first Adam, including us. We thank you, Father, for you have chosen your Son in the last days to be your messenger to preach and teach your will upon your people throughout the whole world. Father, we thank you for that sacrifice on that cross at Calvary, where you have shown that love for us. We have seen how you sacrificed your life. And now we know why you sacrificed that life. Because you will produce your children. You will produce a son that is born again in your spirit, that will follow in your footsteps. Now, we are so glad to proclaim to the whole world that the spiritual revolution you brought upon this world is already fulfilled. Satan's kingdom is going down. That disobedient spirit is expelled. And you now have a house. You now have a residence upon this earth that you can claim your own. And Satan has no part in it. But yours is the kingdom, the glory, the majesty, the power forever. We bless your name. We exalt your name, Father. We give you the praise and the glory. Woo! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga anak na matatapat ng Diyos, ang lahat ng mga pangangailangan nyo sa paglilingkod sa Kanya, hindi ko na uulit-uliting sabihin sa inyo, itong lahat ay nakita na ng Ama sa Langit. This will be provided. Don't worry about the disease and sickness. It will be healed in Jesus' name. Mga bisitang pinayagang makadalo ngayon, binigyan kayo ng pagkakataong makarinig ng masalita ng Ama. Meron lamang kayong isang dapat gawin bago kayo humingi ng mga bagay. Iyan ay ang pagsuko at ang pagsisisi. Wala kayong dapat ibang gawin kundi yan lang upang maging tunay na anak ng Diyos. Bago ko kayo mapang-usapan, eto ang mensahe.
na dala ko para sa inyo. Gusto ng Ama na maging tahanan din kayo, maging anak din kayo, maging kabahagi din kayo ng langit. Matitirahan niya at kayo ay makikisama sa Kanya sa buhay na walang hanggan. At ito lang ang tanging pamamaraan na masusulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Mga anak na matatapat, ikinagagalak kong sabihin sa inyo na ang inyong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Huwag ninyong hayaang may kumuha pa ng koronang ng putong ng buhay na yan sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Huwag ninyong hayaang agawin pang muli ni Satanas sa inyo yan. Pag nakawan kayo't patayin ang espiritual na buhay nyo. Matagpuan na ninyo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang Ama ay nakikisama na rin sa inyo. Napakahalaga na malaman ng lahat ng tao ang bagay na ito. Kaya't kayo'y gagamitin, bawat isa sa inyong worker in the Spirit, gagamitin upang ipaliwanag sa iba ang tunay na kaligtasan yan. At ang administrasyon at pamamahala ng anak na inyong pakikipag-isahan ang siyang mangangalaga sa lahat ng mga pamamaraan na inyong gagawin. Hahayo ang Amang Diyos sa langit at ang patnubay niya ay sa inyo. Wala kayong kahilingan na hindi niya sasagutin. Para sa kanuluwalhati ni kanilang pangalan. In Jesus' name. Palakpakan natin ang Ama sa langit.